At tuloy-tuloy po tayo dito sa Memo. Sa social media, bukod sa dami ng content sa mga gadget natin, alam nyo ba na may mga organized troll farms? Baka lang kasi hindi ninyo alam pa. Kami dito kasi sa news at saka sa mga politiko, alam namin yan, ano? Yung organized troll farms na layon na parang wasakin ang tamang impormasyon na nakikita po natin online at madalas pinaniniwalaan natin. Posibleng target ng mga institusyon na ito na impluwensyahan ang mga political campaign lalo't malapit na ang 2028 presidential elections. Kaya naman, pinag-isipan na raw ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang requirement na i-verify ang lahat ng SOCMED accounts. Yehey! Mangyayari naman kaya para mabawasan ang troll at maiwasan ang cybercrimes. Willard, hindi ba? Ikaw ba na-bash ka na? Hindi pa. Kasi ang bait mo Thank God. Oh, thank God. Thank God, hindi ka pa nababesh. Baka malapit-lapit na. Baka malapit-lapit na kasi explain ka ng explain. Di ba? Sasabihin nila, mali ang paliwanag ni Willard Cheng. Okay, kasama natin ngayon sa Memo, DICT Secretary Henry Aguda para pag-usapan kung ano ang plano ng gobyerno, nasa na sila para matugunan ang issue ng mga troll farm. Paano po ba? Nasaan na po ba ang batas, Secretary Aguda? Well, Oo. good morning, Ma'am Good Corina, Boss morning. Willard, at saka doon sa mga nakikinig. Nasaan na ba yung batas? Hindi lang isang batas yan, marami na naka-file as proposed bills sa Kongreso at saka sa Senado. Anywhere from anti-fake news, age-based verification for social media, anti-hate content, marami. Ang challenge siguro ngayon ng legislature natin, legislatura, paano i-combine ba? Kasi mahirap pagka sobrang dami naman. So, marami na kaming inupuan na technical working committee for both House and Congress. And I think this year, nagsasama-sama na yung mga bills. And siguro mga isa o dalawa lang dapat yan na cover na lang. Parang ano, no, yung mga bersyon ng anti-political dynasty. Oo, pati yung mga reproductive health noon, ang Oo, dami-dami hindi ng ba ang version. daming bersyon? Pero natuloy din naman, hindi ba? So, sa totoo lang, naniniwala kayo na siniseryoso nila yung anti-troll? Ay, oo naman. Kasi, alam mo, pag may nakausap ako, ang dami tawag ko nga dyan, Victims Coalition eh. Karamihan niya naging biktima na eh. Wala akong alam na tao sa larangan ngayon ng politika na hindi pa na biktima ng fake news. Ng fake o ng news. vicious troll eh. Yes. So, and hindi lang sila, yung ordinaryong mamamayan. Marami kasi kami sa DICT na nakakatanggap ng mga reklamo. Nung last year, para magkaroon lang kayo ng perspektibo, last year, mga 300 ang nakuha namin reklamo sa buong taon on fake news, vicious content, trolling, etc. Ngayon, wala pa sa kalahating taon, nasa 700 na. Dumadami siya dahil gumagaling yung AI eh. Tapos, ang ginagawa ngayon ng AI, kinukuha ba yung image ng mga tao, tapos, hindi naman sila yan, pero may mga pinagagawang financial scam. Minsan, OSAIC. And yun nga, minsan, akala mo sila yung nagsasalita sa isang opinion, pero hindi naman pala sila. Marami na nga po akong binibenta. Oh, yun. Minsan yung mga ganyan. anak ko, nagbebenta na rin. Kung ano-anong vitamins, mga inumin. Tama. So, ginagamit nila, no? So, pagka ganon, i-report, etc. Oo. But if we concentrate on, say, trolls, hindi po ba't napakadali namang makita na ang isang masamang komento tungkol sa iyong pagkatao o kaya sa pagkatao ng isang politiko, makikita mo naman kung tunay o hindi yung... Yung tao na nagsasabi. Yes. Kasi Because if you pwede go mong- to the profile, Yan, zero friend, zero Zero. followers. Tapos Correct. yung iba, walang picture. Yung picture, minsan, peke. Halatang halata naman na AI-generated din. uy, pero yung iba masipag, ha? Kunwari, marami silang posts, mga 52 posts, pero puro kutsara tinidor. Hindi ba? Makikita nyo naman kung sino yung fake. Hindi lang naman kami. Madalas kaming nakikipag-ugnayan sa TikTok, Instagram, Facebook. Sa policy kasi nila, bawal talaga yung inauthentic, yung hindi authentic na tao, hindi authentic yung content. So nakikita nila sa sistema nila. In fairness to them, siguro lagi kong sinasabi to, mga 97% natatanggal nila. May mga 3% na nakakalusot,
Pero ito yung ginagawa kasi nila. Pag nakita nila inauthentic yan, usually free-freeze nila yung account. Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-advertise. Kasi ang trolling, nagsimula yan para pag may ibebenta ka online, gusto mo maraming tumitingin, maraming nag-i-engage. Nagsimula ng magtro-troll ka. parang maganda yung intensyon. Tama. O, marketing. Ngayon, napansin nila, para maraming pumunta doon sa site mo, para makapag-market ka, kailangan bad news. Clickbait. Clickbait, yan. So ngayon, medyo naabuso. So nakikita yan na, si Facebook, nakikita niya yan. So ang ginagawa niya, bibigyan ka ng warning. Pag hindi ka nagbago, sasabihin nila, magpa-verify ka. Yung may blue check. Pagka hindi pa rin, tinatanggal nila yung account. Pero may mga nakakalusot pa rin. Yan yung mga inauthentic. Now, meron ding troll na talagang tao. Yung inauthentic kasi pwedeng bots, pwedeng AI. Sabi mo nga, ma'am, nakikita, madaling makita yan. Meron din ng mga trolls na mga totoong tao na eto nga, yung minsan cyberbullying, bashing. Kasi nakakapag-generate ng ano yon, ng content. Yan, pag totoong tao, pumupunta na tayo ngayon dun sa area ng cyber libel ba yan? Nakakasakit ba yan? So, yung content na ang tinitingnan. So, may mga ganyang klase ng mga troll. Okay, so aminin na natin na talagang may mga bayaran na mga tao. What is the structure of that? Parang isang kwarto na puro mga karamihan bata, ano? Na may trabaho sila bigla. Parang call center. Parang call center. Tsaka licensed business ba yan? Or underground, black market? Maraming underground. Yung mga tinatawag namin dati, kapag financial scam yan, tinatawag boiler room. Yung boiler room kasi dati, parang nasa basement siya, maraming tao, tawag ng tawag. Parang in-automate mo lang din. Yon bawal yon. Kasi minsan, nagbo-border na yan doon sa larangan ng ng financial scam eh. Karamihan ng mga nahulian namin na financial scams, ganyan ang operasyon. Marami diyan nawala na sa Pilipinas. Ang hirap nga lang diyan yung iba nag-move na sa mga ibang bansa. So, pag na-detect namin, wala naman kaming way para hanapin sila doon sa bansa nila. Kinakausap namin yung platform. May iba naman, mas sophisticated, isang server lang. Tapos kinargahan na niya ng mga accounts na binili niya sa labas. Baga, Boss Willard, akin naman yung Facebook account mo, tsaka password mo. Lalagay ko doon sa computer ko. Tapos may mga ganon. Nag-collecta na yan over a period of several years. Madali yon. Pag na-track namin yung server na yun, shutdown lang namin yung server na yun. So kumbaga parang mas safe para sa may inaalaga ang mga troll na totoong mga tao at marami. At sa bawat isang tao, Willard, 50 account ang ginagawa nila. Sabay-sabay, no? Sabay-sabay. Oo. So, yun po ba hindi pwedeng i-raid? Pwede yun. Pwede? Pwede yun. May mga violation yung mga yan. Pag ginamit nila yan for destabilization and ganyan, mariraid yan. Kung ginagamit nila yan to sell illegal financial instruments, mariraid din yan. Depende kung anong krimen ang nagaganap doon. Now, pagdating ngayon ng mga bagong batas, para bang pag may troll farm ka, dapat illegal na kagad. Kasi ngayon, kung may troll farm ka, titignan mo pa saan ginagamit yan. Kasi dito sa Pilipinas din naman kasi gusto nating alagaan yung freedom of speech, free expression. So ayaw natin na nanghuhusga kaagad na, uy, ginagamit sa masama. Pero, sige, anong pero mo? Pero may troll na ba talagang nakulong at nakasuhan? Meron na. Hindi ko lang masabi ngayon yan. Lalo na ngayon with saludo ko sa NBI ngayon. Medyo masipag talaga sila ngayon na nagkikasing yan. Si DICT kasi, kasama ng CICC, yung Criminal Investigation Coordinating Council, kami nagbibigay ng forensics sa mga law enforcement. Dati, mabilis kami magbigay ng forensics. Pero wala kaming subpoena or law enforcement powers. Ngayon, nakikita namin yung mga last year na binigay namin sa kanilang mga forensics and information ay sunod-sunod na. Sunod-sunod na yan. Ito naman ang pero ko. Pero kahit magaganda ang sinasabi, hindi naman sila totoong tao. Okay. So, meaning, you're right, legislation should go for anybody or anything that's fake. Hindi ba? Kung inauthentic, hindi naman tunay na tao, anong karapatan naman ng
multong yun na magkaroon ng freedom of speech. Hindi po ba? Kasi aminin na natin, yan man ay negosyo o kaya ay produkto o kaya ay politiko. Eh, kung pupurihin ang pupurihin, edi fake pa rin po yun, di ba? I think ang batas, pupuntuhan niya yung inauthentic behavior. Yun naman ang mga palisiyan ng mga platform. And in other countries, like sa EU, pag inauthentic, hindi totoo, dapat sabihin mo, dapat ba may disclaimer ba? Ito ay generate ng AI. Ito ay generate ng bot. Dapat may disclaimer na gano'n. Yung iba ginagawang gano'n eh. And sa Facebook nga, sa Instagram, and the other social media platform, bawal talaga yon. So kung isa sa batas natin yung isang bagay na in practice, pinagbabawal naman, whether ang sinasabi mo yung maganda o masama, basta inauthentic, dapat hindi pwede. Lalo na pagdating ng AI, kasi wala na, hindi mo na alam kung ano yung totoo at hindi. Dapat malaman ng tao, totoong tao ba itong kausap ko o peke? Secretary, ang trolling industry ho ba ay purely local lang o meron ding foreign intervention? Ay, nako, nabanggit mo dyan yung FIMI, Oh. Foreign Intervention and Misinformation. Meron, definitely. So, hindi lang to Pinas, buong mundo to. Isa yan sa mga napag-usapan nga sa ASEAN kamakailan last week na yung foreign intervention through misinformation of one country to another country, dapat bawal yon. Hindi dapat nangyayari yon. Paano niyo po ito sinasawata? Ano ginagawa ng ahensya Oo. pagdating sa foreign intervention? Meron naman kaming mga anti-FIMI yun, Anti-Foreign Intervention and Misinformation System. Pag nakita namin na yung IP address galing sa ibang bansa na pumapasok sa atin, nagsiseed ng mga maling information, yon kaya namin isara yon. Okay. Madaling, in fact, of late, medyo humupa yung ganong problema. Humupa ng konti. Pero siyempre, you cannot be, di ba, complacent about it. So, aktibo namin binabantayan yan. Ang solusyon lang namin, isara yung mga yan. Isara yung mga yan. Okay, ano naman po itong umano'y systemic cyber espionage activities? Lumabas po ito sa report daw ng Microsoft, target umano ng mga Chinese-linked cyber threat actors ang Pilipinas noong 2025. Pwede mangyari yun? Ay, nangyayari yon, Oo. continuous yun. Linawin ko lang po, hindi sabi nila dyan yung related to the Chinese, hindi naman sinasabi nila na yung gobyerno nila. So, linawin natin yon. Whether it's linked to them or it's a company that employs some of their tools, yun, di namin malaman. Pero kami, ang ginagawa namin, we coordinate with a lot of our allies like South Korea, EU, the US. Lahat sila nag-share kami ng intel. So pag may nalaman kami na originating location na banaktak, sinasara lang. So sa Pilipinas naman, ang talagang ginagawa natin is to just lock our borders, so to speak, our cyber borders. And tumatalon yan. Let's say, country A, magkakaroon ng attack sa atin, padadaanin niya sa country B and C. Hindi siya diretso eh. So yun yung mahirap naming habulin. Pero ano naman namin, na-plug namin. Okay. Ano po ang timeline? Kasi hindi po ba, aminin na rin natin, di ba? Mga politiko naman din, marami silang mga troll farm. Oo. Di Sila ba? mismo, Oo, nag-hire yung mga ng may pera, di ba? So, yung mga walang pera, yun yung sigurong nagsusulong ng mga batas na yan. Pero, susuportahan kaya po yan ng mga big time? Kasi yung mga big time, may mga sariling troll farm. I think naman yung support for cleaning the social media and the internet of harm is broad-based. Lahat ng nakausap ko, and makikita siguro sa botohan yan pag tinulak nila sa legislatura, suportado yan eh. It's something na nare-recognize nila, hindi lang problema on the political space. Problema yan dun sa OSAIC-SISAM. Kasi may mga child exploitation, may mga child grooming. And yun nga, unfortunately last year, di ba, may cyberbullying. Yung mga yon dapat ma-eliminate natin sa internet. So, I'm confident it's broad-based ang suporta. And everybody really wants to clean the internet na of any internet harm.
Nako. So again, the timeline would be when? I mean, before 2028. Ay, well, baka nga before the end of this year eh. Sana Kasi naman. nagkakaroon ng momentum ba yung effort. Alam mo, madalas, ma'am, kami every week ata nagkakaroon ng discussion on either fake news, anti-trolling, safe space for children. Kasi it touches everything eh, from financial scam to SAIM and to, yun nga, nagpre-prepare na rin kami pagdating ng BARM election at saka 2028 election na dapat hindi magulo yung airwaves. Otherwise, an informed voter is the best solution for our situation, di ba? Pero paano siya ma-inform kung maraming misinformation? Hindi lang yon. Parang, how will it work? Madidetect agad, so automatic kapag ikaw ay troll, you cannot post any comment if it's not a real account. So, Or you will have to report it and take it down. So, the technology is there to detect. It's with the platforms themselves. Ang solution is 99% with the platform. Ito lang ang hinihingi ng mga platform. Kasi nga, negosyo rin nila yan eh. Kaya nga. Bigyan nyo kami ng batas at susunod sila. Yun. Yun ang ano nila. Hinahanap lang nila yung batas. Yung specificong Specific. batas. At susunod sila. Oo. Dapat i-push ni SEC kay PBBM na banggitin ito sa SONA, no? Para magkaroon ng big push sa mga legislators gawing priority yung pagpasa ng batas. Kasi sino na naman ang palalabasin ng mga troll na mababait? Sino na naman ang sisiraan ng mga troll na tunay na mababait, hindi ba? Ito po, sorry ito na naman, tinanong ko na naman si ChatGPT, tama siya eh. Sabi niya ganito, what is the legal feasibility of a law, no? Sabi niya, of course it's legally feasible. Yes. Congress has the power to enact laws that Tama. regulate online behavior, especially if it affects public order, Tama. national security, election integrity, Tama. privacy, and freedom of expression. Tama. Hindi po ba, no? Tama. So, hindi lang po sa kalalabasan ng eleksyon, kahit po sa personal na pagkatao. Oo. Kasi it also pushes people to suicide. Ay, nako, tama-tama na nabanggit niyo po yan, di ba? Di ba kamakailan sa US, nanalo sa isang court case ang dalawang biktima ng social media, addiction, at saka marami pang ills. Nanalo sila against Meta, YouTube, and other social media. So, doon walang batas pero dinaan nila sa korte. Sa Brazil, nanalo ang mga tao na nagreklamo na itong social media nakaka-harm. So, nanalo sila sa korte. So, isa pa yung avenue yan. Kaya nga, yung mga kababayan natin dito, kung meron po kayo talagang problema rin sa mga platforms, pwede nyo dalhin sa korte at tutulungan namin kayo with the forensics. Sino po ang ihahabla? Hindi nga namin alam kung sino yun. Pwede, Just the platform. pwede po na, hindi, ang nangyari po sa kanila, hinablan nila yung gumawa ng content at sinama nila yung platform. Sa Brazil, nadama yung platform. Sa US, ang hinabla mismo yung platform. Kasi nga, ang sabi nila, alam mo yung content nyo, nakaka-addict. Talaga naman, design siya. And trolling also amplifies the addiction. Kasi pag may post dyan, naggalit na galit. Lalo ka magdo-doom scroll ka ng magdo-doom scroll, di ba? So, nakikita na sa buong mundo yung harm ba na merong magagawa ang social media. Of course, there's good in it. May kabuhayan dyan. May mga people are connected because of it. But lahat naman ng bagay may good and may bad. Yung bad ang kailangan nating alisin. Gaya nung nabanggit ni SEC, ang laki ng papel ng mga tech platforms, no? Yes, Facebook, tama. Google, YouTube. Yan. Tama, banggitin mo yan. Oo. Habang wala pang batas, SEC, ano pa ang pwedeng gawin ng mga platforms na to? Oo. So kami naman, we coordinate regularly na sinasabi namin sa kanila, wala naman kaming hinihingi na hindi sinasabi ng community standards nyo. Sa community standards nyo, nakalagay dyan, pag harmful, tanggalin. Kaso nga, let's admit, ang negosyo ng platforms, engagement. Engagement translates into advertisement, advertisement into revenue. So, kung negosyante ka, bakit mo naman pipilayin yung pagkakanegosyo? Correct. Kaya ako, saludo po ako do sa Roblox. Kung maalala nyo, kinall out namin si Roblox. Sabi namin, pwede ba tanggalin nyo yung mga
nakaka-harm dyan sa Roblox, ginawa nila. Naglagay sila ng parental control. Ini-screen na nila yung content nila ngayon para mabawasan yung harm. So, pwede naman palang gawin. Pwede naman palang gawin. Pwedeng gawin. Siguro hindi pa ganun kalaki ang kita kasi nila. Pero kung sobrang laki na, medyo mahirap na yata. Siguro, it's a matter of economics. Kaya, Oo. dapat pumasok ngayon ng gobyerno para i-regulate yan. Okay. And sana. then, pahabol na tanong sa kumusta na po ang eGov? Okay naman. So, ang eGov naman ay gumagana. There's about 1,000 plus services on eGov. There's about 41 million na na-download na. Tuloy-tuloy siya. At yun namang commitment na budget is nandyan. We're going to provide additional resources para ma-expand siya. At maunahan namin yung scale. Kasi sometimes, nagugulat yung ibang tao, wow, ang bilis na nag-adapt. Yun na, ang bilis na, ang dami ngayon gumagamit May GCash gumagamit na rin ng eGov, other banks, they're using the e-verification platform. Ayun. Dami ng tintanawan, no? Pwede to hanggang bukas eh. Hanggang bukas. Oo, pero maraming salamat po sa inyong oras, Department of Information and Communications Technology, DICT Secretary Henry Aguda. Thank you po. Maraming Thank salamat you, sir. po.